Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tuloy natin siya sa suwar min hayatis sahaba. Uy, lumayo ka nga. Ang ingay mo naman. Dako mo na dong. Ang lit-lit nito. Ang ingay-ingay. Katulad dali. Sad sa kinder. Inshallah. Ang tagal kasi nila kaya hindi na ako dumaan Ang dami ko na nadaanan. So, yung grade 2, grade 5, grade 6. Tapos paglabas ko, andun pa rin sila. Akala ko pa naman ma-discharge na sina Mrs. kahapon. Yan, nagmadali na ako hospital. Yung Aludaid pala, gitnang-gitna pala siya nung kalsada na yun, yung kahabaan ni ng Guerrero. Kaya pag mapadaan ka na doon sa Biglaliko, yung kalahati ng kalsada na pala yun. Inshallah. So ituloy natin kay Abu Hurairah, inshallah. Si Abu Hurairah yung, kumbaga, hindi naman siya nakaranas ng yung pinahirapan ng kuffar. Pero syempre nakaranas siya ng mga pagsasakripisyo para makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre matutunan yung mga hadith at iba't iba pang mga sakripisyo para sa relihiyon. Kaya nga, yung mga pagsubok at pagsisikap para sa relihiyon, may iba't ibang anyo May iba't ibang anyo. Sige, merong nagjijihad, di ba? Merong nagtitiis sa da'wa, merong nagtitiis sa paglilingkod sa mga Muslim, sa pagbibigay ng mga serbisyo. Kaya hindi pwedeng mamaliitin ng sino mang Muslim yung ambag ng iba. Kasi yung iba, feeling nila, nakakaangat na sila dun sa, sa iba. Yung mga nag-i-street da'wa, pinipintasan nila hindi nag-i-street da'wa. Ba't di kayo nag-i-street da'wa? Kami nag-i-street da'wa. Di gawin niya yung ginagawa niyo, huwag niyo nasilipin yung iba. Di ba? Meron tayong kanya-kanyang ambag sa relihiyon, inshallah. Hindi natin kailangan yung yung pipintasan yung iba para lang iangat ang ating mga sarili. Si Allah ang mag-aangat sa atin. Inshallah. Si Allah ang magpaparangal sa atin. Yung nga, wakad ana Abu Hurairah bisababi insirafihi lil ilm. Si Abu Hurairah, naghirap siya ng husto at nagsakripisyo dahil sa kanyang mga paghayo para sa kaalaman. Wa iltikaihi wa ilkitaihi pala. Wa ilkitaihi limajalisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yumanihi ahadun minal ju'i wa khushunatil aish. Sa sobrang pagsama ni Abu Hurairah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino man ang nakaranas ng katulad ng dinanas niya na gutom at kumbaga mahirap na buhay. So nung buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya talaga nag-asawa. Pero hindi siya lumayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaunan, yumaman siya, si Abu Hurairah, pero panahon na yun ng mga khalifa. Di ba yun nga nung panahon ni Omar, magaling siya magparami ng kabayo. So yumaman siya. At napagbintangan pa nga siya ni Omar ng corruption. Kumbaga, so titingnan nyo, sabihin nila yung mga sahaba, gano'n sila mag-usap Kaya sila mag-usap. O baka nangungurakot ka na. Pero hindi nila yung minamasama. E ngayon dito, harap-harapan nangungurakot. Tapos sinabihan mo nangungurakot ka. Siya pa galit. Hindi ba gago? Siya pa mauna pa siya magalit para hindi ka magagalit sa kanya. Huwag niya problemahin yung galit. Problemahin yung galit natin. Yung ganito yung mga sahaba Tapos di ba yung napag-uusapan nila yung nifaq. Merong katangian ng nifaq, ganito, ganyan. Wala sa kanila yun Kasi, kumbaga, ang hangad nila lahat pare-pareho katotohanan. Mapagsabihan ka na ikaw ay nagkamali, di ba? Halimbawa, nangyari kay Ibn Abbas. Nagmumut'a pa rin siya. Kasi may ilang panahon pinahintulutan yung mut'a yung temporary marriage. Mag-aasawa ka, pero doon pa lang sa umpisa ng pag-aasawa nyo, may intention ka na 3 araw mo lang aasawahin yung sister, tapos hiwalayan mo na. Pinahintulutan yun dati. Pero doon sa Khaybar, pinagbawal na.
nalaman ni Ali na si Ibn Abbas nagbumut'a pa rin. Pinagalitan siya. Sinabihan siya ni Ali. Sabi ni Ali sa kanya, innaka rajulun ta'i. Kumbaga, ikaw ay lalaki na baluktot o naligaw. Isipin mo sabihin niyan sa'yo ngayon. Baka sapakin mo yun. Diba? Baka si Rashid. Mali ang ginawa mo. Mali. Baka tatalikod si Rashid tapos iiyak na lang yan. Tapos magpo-post sa Facebook. Ang lupit nyo naman. Diba? Tapos may post pa yung hadith. Babahan ng hadith ngayon. Uulan ng hadith. Ito ganyan. Pero ganun sila mag-usap eh. So si Abu Huraira, di ba? Si Abu Huraira pa, kumbaga, pagbibintangan ng corruption. Pero walang hindi nila minamasama. Kasi mas kilala tayo ni Allah eh. Di ba? Mas kilala tayo ni Allah. Di ba? Doon sa GC. Di ba? Naligo ko doon ng kung ano-anong pangi-insulto. Pero hindi ko kailangan tumugon sa kanila. Mas alam ni Allah kung ano yung tunay na nangyayari. Alam ni Allah. Hindi nila mababaluktot ang katotohanan sa pamagitan ng mga pinagsasabi nila. Ay, kahapon nga, nilagay ko na doon si Yusuf eh. Nakita nyo, si Yusuf Ondasan, tsaka yung asawa niya, nilagay ko na. Walang nandun ka. Pero nandun ka pa rin, ba't nandun sa listanong member? Ha? Yung isang GC, yung isang account ko, hindi ko mabuksan. Yung isang account mo yun na hindi mo buksan. Nilagay ko si Yusuf. Kala ko may magre-react eh. Wala, tahimik lahat. Pati mga asawa niya, tahimik. Alam siguro nila na mangyayari. Pinalitan ko yung pangalan na ng GC, hindi na Al-Hijra. Kasi sinusolo niya eh, property niya raw yung pangalan na yun Al-Hijra. Sige, palitan ko, Jamaa, San Gabriel, La Union. Pinalitan ko rin yung logo. Isaksak niya sa bagayan, yung Al-Hijra na yan. Kanya na yan. Sa kanya na yan. Ang tunay na Jamaa tayo, hindi siya. Yung Jamaa niya, sila lang yung mga alipores niya. Yung mga nakikinabang sa mga kasamaan niya. Tinanggal ko yung So si Allah kumaga siya yung pinaka nakakaalam. Man yung yung namamagitan sa mga tao. Wala tayong doon, hindi tayo papapekto masyado. So ganoon din mga sahaba. 'Di ba? Halimbawa minsan prangka masyado si Omar, 'di ba? Wala silang hindi nila pinipersonal 'yun. Si Khalid bin Al-Walid nga dinemote. 'Di ba? Pero yun nga lang kay Khalid bin Al-Walid madali tanggapin na yung pinalit sa kanya mas mainam nga sa kanya. Si Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah. Si Abu Ubaidah kasama sa mga naunang nagmuslim. Asharatu mubashirina bil jannah, 10 binigyan ng magandang balita ng pagpasok sa paraiso. So yung dinomot siya ni Omar, maluwag sa kanyang loob. So may iniulat si Abu Huraira, innahu kana yashtaddu bi al-ju'u hatta inni kuntu as'alur rajula min ashabi Rasuli sallallahu alaihi wasallam anil ayati min al-Quran wa ana a'lamuha kay yashabani ma'ahu ila baytihi fayut imuni. Subhanallah. So madalas daw nakaranas siya ng matinding gutom si Abu Huraira. Sa sobrang tindi ng kanyang gutom ang ginagawa niya. Sa halip na tutusin, pwede naman siyang mamalimos, di ba? Punta yan, Omar, may pagkain ka ba dyan? Pwede naman ganun, di ba? Pero hindi. Ang ginagawa niya, pupunta siya sa isang sahaba, kunwari daw magtatanong siya tungkol sa isang aya na alam naman niya talaga. At mas alam pa nga niya actually, mas alam niya yung aya na yun, mas naiintindihan niya yung aya na yun. Pero kunwari pupunta siya dun sa Siyempre hindi naman to magiging riya. Kumaga lang siyempre maaring meron ding nalalaman yung sahaba na yun na hindi niya nalalaman. 'Di ba? Kaya pupunta siya doon. Pero sa kagustuhan na inshallah raw ay maimbitahan siya doon sa kanyang bahay at pakainin. Gipit na kasi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, 'di ba? Nagigipit. Paano pa kaya si Abu Huraira? Yung Ahlus Sufa, wala silang kabuhayan. Sa masjid lang sila nakatira. At dahil, kumbaga, kaya sila nandun sa masjid nakatira, hindi dahil sa ayaw nila magtrabaho. Wala talagang trabaho Disyerto yung Madina. Meron lang doon mangilan-ngilan taniman ng dates. Ilan tao lang ba trabahador kailangan doon?
Ang dami ng tao sa sa Madina, parami ng parami ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala talagang wala silang income, kumbaga. So yung ginagawa na lang niya, pupunta siya sa isang sahaba na magtatanong ng hadith. Hindi naman kunwari, magtatanong talaga siya tungkol sa hadith o aya pala. Magtatanong siya tungkol sa isang aya, nang sa gayon maimbitahan na rin siya nito para kumain. So hindi niya layunin yung pagkain. Ang layunin niya talaga yung aya o yung hadith. Bonus na lang yung pagkain. Bonus. Siyempre, maaring pa nga ito eh. Yung nililinaw natin na hindi ito riya o kumbaga, hindi to shirkun asgar. Meron siyang ibang layunin sa pagtatanong. Kumbaga, mas mainam na nga rin naman ito, di ba? Yung ganitong paraan. Kasi mamamalimos siya. Di ba? O dito, nagkamit na siya ng kaalaman, nakakain pa siya. At hindi pa siya namalimos. So lahat ng kabutihan, maraming kabutihan ang natipon dun sa kanyang ginawa. Mautak din. Matalino talaga. Si Abu Hurairah, masyaallah. So minsan daw kadistadda bi alju'u data yomin hatta shaddadtu ala batni hajaran. So minsan daw ay nagutom siya ng husto at wala siyang mapuntahan na makainan. Nagtali daw siya ng bato sa kanyang tiyan. Hindi ko pa nga naranasan tong ganito yung ano kayang epekto nito, di ba? Nagutom ka ng husto tapos magtatali ka ng bato sa tiyan mo. So, grabe talaga yung pinagdaanan nila. Eh dito, alhamdulillah, kahit papaano hindi man tayo nagugutom. Alhamdulillah. Fakaadtu fi tarikis sahaba. At naupo daw siya doon sa isang daanan, alam niyang daanan na dinadaanan ng mga sahaba. Famarra bi Abu Bakar. Napadaan daw sa kanya si Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin fi kitabillah. Wa ma sa'altuhu illa yaduuni. So nandun siya sa daan, di ba? Naghihintay siya doon, nakatambay lang siya doon. Hinintay mo dumaan na sahaba. Dumaan si Abu Bakar. Hindi pala siya inimbitahan ni Abu Bakar, famadaani. Inasahan niya, imbitahan siya ni Abu Bakar, pero hindi siya inimbitahan ni Abu Bakar. Baka said na rin si Abu Bakar nung panahon na yun. Kasi sa Madina, hindi na rin naman masyadong nakakapag-negosyo si Abu Bakar eh. Kahit sa Makkah, di ba? Hindi naman masyado na. Kasi lagi na siyang kasama rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Omar, ganun din. Tinanong niya si Omar tungkol sa isa pang aya. Falam yaduuni. Hindi raw siya ininyayahan ni Omar. Falam yaduuni aidan. Thumma marrabi na pagkatapos ni Abu Bakar, dumaan daw si Omar sa kanya at hindi rin siya ininyayahan ni Omar kahit nagtanong pa siya. At nagtanong si Propeta Muhammad napadaan. At nung napadaan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na siyang sinabi. Alam agad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya raw ay nagugutom. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, tinawag siya. Kultu labbayka ya Rasulullah. Narito ako, sugo ni Allah, sabi niya. Yung labbayka, di ba yung sinasabi din pag kapag Umrah Hajj, di ba? Labbaik Allahumma labbaik. Ito yung kahulugan nun. Naririto ako. Kumbaga sinasabi mo na nakahanda kang sumunod. Wa tabi'tuhu fadakaltu ma'ahu albayta fawajada kadahan fihi laban. So sumama daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpasok nila doon sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron daw doon na kadah, yung baso na meron daw laban o gatas. Faqala li ahlihi, at sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayna lakum hada, saan nanggaling ang gatas na ito? Sabi nila, arsala bihi fulanon ilayk, pinadala yan ni fulano, hindi na binanggit kung kanino nanggaling yung gatas. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Hurairah, syempre di ba tuwang-tuwa si Abu Hurairah, uy may gatas. So nabubusog na rin sila sa gatas. So inaasahan niya makakainom na siya. Sa wakas makakainom na ako, kaya na pa ako nagugutom eh. O baka kahapon pa siya nagugutom. Di ba? Yun nga sa Madina ni. Minsan hindi natin ma-imagine yung paano umaabot sa ganung kalagayan yung mga sahaba. Pero yun nga, yung mga sahaba, iba yung kalagayan nila, hindi katulad dito eh. Yung Madina, disyerto nga. Tapos yung mga dates doon, hindi mo naman pwede basta-bastang pipitasin yun. Hindi katulad dito, may bayabas, pwede mo pitasin. Aratilis.
o mulberry. Hindi ka na magugutom, inshallah. Kung wala ka pang makuha, merong kangkong. Yung kangkong, pwede mo nang nguyain yun eh. Yung dahon. Pero doon wala talaga. Cactus. Ngangatain mo cactus para di ka magutom. Di sugat-sugat yung bunganga mo doon. So, inaasahan niya. Pero nagulat siya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Huraira, intalik ila ahli safa faduuhum. Abu Huraira, lumabas ka. Tawagin mo yung ahlus safa o ahlus sufa. Tawagin mo yung ahlus sufa at anyayahan mo sila. Ang dami nun. Ilang dosena yung ahlus sufa. Sabi na 50 sila, 100. Nakatambay sa masjid, walang trabaho. Dahil walang ang trabaho. Pasaani irsalahu iyay lida'watihim. So, yung nagtataka daw siya na tatawagin pa yung ahlus sufa. Kumbaga nag-aalala siya. Isang basong gatas. Tatawagin mo yung papatago sa kay ahlus sufa, di ba? Tapos sasabi raw niya sa kanyang sarili, Mayafhalu hadal laban ahlis sufa. Anong silbi nung anong silbi ng ganong kakonti na na gatas sa ahlus sufa? Ang dami nun. Mas marami pa sila sa atin dito. Halimbawa tayo magtitipon, di ba? Kasama yung mga bata, mga asawa natin, mas marami pa yun sila. Wa kuntu arju an anala minhu syarbatan atakaw biha. So, iniisip niya, gusto ko pa naman sana uminom dun sa nung gatas para lumakas yung katawan ko. Makainom mula rito. Tapos ngayon pupunta ako sa kanila, tumaadabu ilayhim. Tatawagin ko sila, hindi patak-patak na lang. Iniisip niya, patak-patak na lang may inom namin nito. Fataytu ahlas sufa wa da'awtuhum. At yun nga, dumating daw siya sa ahlas sufa, tinawag niya sila. Faakbalu. At sumama nga silang lahat. Baka gutom din yung mga yun eh. Gutom din yun. Falamma jalasu enda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At ang naupo na sila, malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kudya Aba Huraira fa'atihim. Kunin mo ito Abu Huraira at bigyan mo sila. Faja'altu a'tir rajula fayashrabu hatta yarwa. So, kumbaga, ang lumalabas dito, hindi pa uminom si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati si Abu Huraira. Ang sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, kunin mo to, iabot mo sa kanila. Sinabot niya ito sa naunang lalaki, uminom hanggang sa ito ay nabusog. Ila an syaribu jami'an, hanggang sa nakainom na ang lahat. Fatanawaltul kadha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At inabot na niya yung baso kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu ilayya mubtasiman. Nung inabot na ni Abu Hurairah yung baso, ito na, kumbaga, sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam yung natitira. So, inangat daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakaupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inangat daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Hurairah yung ulo niya. At nakangiti si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakitu ana wa anta. Tayong dalawa na lang ang natitira. Tayong dalawa na lang natitira. Sabi ni Abu Hurairah, sadaqta ya Rasulullah, tama ka, sugo ni Allah. Fashrab, mauna kang uminom. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At uminom nga siya, fasharibtu. Thumma qala, ishrib, uminom ka uli. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasharibtu. So uminom na siya, siguro yung unang konti lang ininom niya kasi gusto niya may matira pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pinainom siya uli. Wa mazala yaqulu ishrab o ishrib. Pareho lang, uminom ka, fa ashrabu. Ilang beses sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam paulit-ulit, uminom ka, tumiinom nga siya. At umiinom siya ng umiinom, hatta qultu walladhi ba'athaka bil haqqi la ajidu lahu masaan. Ilang beses siyang uminom siya ng uminom. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uminom ka lang. Sabi niya, sumpa sa siyang nagpadala sa iyo. Wala nang lugar. Wala na matagpuan na lugar na paglalagyan ng gatas. Fakadal ina wa syariba minal fadla. At kinuha niya yung natitirang gatas at ininom niya na yung natitira. Ininom niya na yung natitira sallallahu alaihi
wasallam. So kabilang ito doon sa mga himala na naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na binanggit dito kung sino yung nagriwaya kasi binuod lang kasi ito yung suwar min hayatis sahaba. May lang yung mga chapter, pero kaya tayo natatagalan kasi inilalagay natin sa konteksto yung buhay ng mga sahaba para naiintindihan natin yung kalagayan nila. Alhamdulillah, paano sila naghirap, paano sila nagsakripisyo at kumbaga nag-ambag para sa tagumpay ng da'wah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.